Ang nobelang MacArthur ni Bob Ong. Isang araw ay may isang pangyayari ang naganap sa palengke. Magnanakaw! 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 Sigaw ng isang ali. Mabilis ang takbo ng binatang may dalang kwintas sa saradong kamao at palundag-lundag lang sa mga nakakalat na bila-bilaong gulay at punas. Napakatuloy ng kanyang takbo dahilan para hindi siya mahabol ng mga pulis. Maski ang mga kalalakihan na sumama sa paghabol ay napag-iiwanan na rin. May mga tumulong rin upang mapahinto sa pamamagitan ng pagbabato ng mga gulay na may kasamang pagmumura, ngunit hindi pa rin ito umubra. Lumiko siya sa pakanang bahagi upang mag-shortcut sa Suking Eskinita, kung saan lagay niyang natatakasan ang mga humahabol sa kanya, ngunit sa kasamaang palad, sarado ang makipot na daan. Pagkalingon niya ay nakasunod pa rin ang tatlong lalaki, kaya tinangka niyang tumakbo sa kabilang eskinita na may pader. Na kung saan tatalon sana siya gamit ang mga basura na kanyang papatungan, ngunit na taong nakolekta na ang mga basura ng mga basurero. Kaya't naramdaman niyang hindi maganda ang magiging araw niya. Isinubo niya ang kwintas at lumiko uli at nakita niyang ilang hakbang na lang ang layo sa kanya ng mga humahabol. Nabangga niya ang mga tindera, nabasa siya ng mga paninda, ngunit patuloy pa rin siya sa pagtakbo. Mabilis ang takbo. Mabilis ang takbo niya dahil wala na siyang lulusutan. At nagtagal ay napagod ang mga humahabol sa kanya sa sobrang pagod. Kaya naman, tumigil na rin siya sa pagtakbo. Nabayuko na lamang at bakas ang pagod kasabay ng tumatagaktak na pawis at panginginig ng kanyang binti at hinahabol ang paghinga. At bigla na lamang siyang kinalyuhan ni Topak kasabay ng mahigpit na hawak sa bisig nito at sa leeg at saka minura-mura. Maga ang mukha, mapula ang leeg at napakaraming galos. At paulit-ulit na sinasambit ni Cyrus na wala sa kanya ang kwintas. Kinausap naman ng hepeng panot ang matandang nagrereklamo at napaniwala naman na itong wala sa binata ang kwintas. At sinabing, "Nakablatter naman na po ang binata. Tatawagan na lang ho namin kayo. At sa kamisis, baka hindi na rin ma-recover." Matapos makalis ng babae ay dumiretso sa selda ang hepe at kinausap si Cyrus sa pagitan ng mga rehas. "Wala kaming maipapalamon sa iyo rito kaya ilabas mo na yan kung gusto mong makalabas," ang sabi ng hepe. Kaya naman makalipas ang ilang oras ay nailabas na ni Cyrus ang kwintas mula sa kanyang tiyan at pinalilinis ito sa kanya gamit ang sipilyo dahil ipapakain daw sa kanyang kwintas kung may natirang tae. Naging sunod-sunuran na lamang ang kawatang binata at isinuko ang 18K na kwintas matapos banlawan at saka umuwi ng bahay na parang walang nangyari. "Silver?" tanong ng hepe nang makita ang alahas na kinikilatis ni Topak. "White gold po yata ito, sir. Marunong pumili ng biktima, kaya pala ganoon na lang kung magmura yung baboy." "Dalhin mo na yan sa kanto nang maging grasya, baka bumalik pa yun dito," sambit ng hepe. Magkakasama ang mga apat na magkakaibigan sa paborito nilang lugar na sina Cyrus, Noel, Voltron at Jim habang humihit-hit ng droga. Si Voltron ang lalaking may maumbok na dibdib, maliit na ulo, malalaking kamay at paa. Hindi proporsyonal ang katawan, mukhang robot kung magsalita at tumatalsik pa ang laway. Si Cyrus naman ang pinakabatang miyembro na may pinakamabilis na kamay, may pinakamatulin na takbo at may pinakawais na diskarte. Habang si Jim naman, 23 anyos, pinakamatanda sa grupo na may pinakamalaking katawan at may maliit na utak na sapat lamang upang humithit ng fuel sa ibabaw ng apoy na kasalukuyang pinagkakabalahan. Si Noel naman ang pangkaraniwang college boy, problemado tuition fee na pambayad sana sa finals ngunit napunta sa bisyo. Hairdryer, oven, plancha, electric fan, yung mga hindi napapansin yun ang tirahin mo, ang suhestyon ni Voltron sa kaibigan na tumatalsik pa ang laway. "Hindi ba mapapansin ang mga iyon?" ang sabi ni Jim na may kasama pang mura. "Bogalids ka pala kukunin ni Noel yung TV nila nakalaging nakaharap ang tatay niya." At nagkasaran nga ang mga magkakaibigan. Patuloy na nag-uusap ang mga magbabarkada sa kung ano ang titirahing magamit upang magkapera kasabay ng paghihit-hit ng mga bato. Sinigawan naman ni Cyrus ang mga batang nakatanaw sa kanila at pinaalis. Pinasara ang pinto baka makita ng buong barangay.
Mahiyain ka pala sabi ni Voltron kay Cyrus na nangpipikon. Napag-usapan naman nila ang stethoscope ni Layla na kapatid ni Noel na ninakaw ni Noel at pinamumukha ng mga kaibigan niya na hindi na makapagdodoktor pa ang kapatid dahil mahal umano ang gamit na iyon. Kahit naman ang totoo hindi nila alam kung ano ba talaga ang bagay na iyon. Maraming mga bagay ang sinasambit ni Jim na ibenta ni Noel na laman ng kanilang bahay pero umiiling na lamang si Noel dahil lahat ng mga sinasabi ni Jim ay naibenta na pala niya. Sa pag-uusap naman, sumabat si Cyrus sa usapan at tinanong kung kailan ang bayaran. Matapos sumagot ni Noel na sa Lunes, ay agad namang sumagot si Cyrus ng may 3 araw ka pa. Bakit kasi sa loob ka lang ng bahay naghahanap ang laki-laki ng mundo? Kung si Noel puro gamit lang ng bahay ang kinukuha, si Cyrus ay gamit ng mga biktima niya sa loob at labas man ng kanilang mga bahay. Humirit naman ang mga kaibigan ni Cyrus ngunit nagpatuloy pa rin siya at sinabing makaisang Nokia ka lang yung latest model, boundary ka na. Kung malesbo ka, sambit naman kay Cyrus. Sumabat naman agad si Cyrus, bakit ka matatakot sa mga iyon? Mga kawatan din yung mga iyon. Kung mahuli ka, di takbo, anong problema ron? Nanahimik na lang ulit si Noel na abala sa paglapan ng usok at nagkwento si Jim tungkol sa karanasan niyang pagnanakaw na nakonsensya siya dahil may sentimental value raw pala iyon at nagpatuloy pa siya sa pagkikwento kasabay ng maraming mura. Taguro kasi kayo ayaw niyo tigilan mga bisyo niyo, ang sabi ni Voltron. Nagtawanan ang tatlo at si Noel malayong kalawakan na ang narating. Biyernes gising si Noel, Sabado gising si Noel, Lunes tulog si Noel. Lunes ng tanghali kinatok ni Aling Sally ang kwarto ni Noel at malumanay na sinambit ng, Anak, bangon na anak, mag-aabot na naman ang almusal at tanghalian. Katapat naman ng kwarto ni Layla ang pintuan ng kwarto ni Noel at biglang sumigaw pagkalabas. Kinuha niya ang stethoscope ko! Pinandilatan ni Aling Sally si Layla na ibig sabihin wag nang patulan ang kapatid. Ngunit hindi pa rin nakinig si Layla sa ina at kinalampag ang pinto ni Noel at paulit-ulit na isinisigaw na, kinuha mo yung stethoscope ko, lumabas ka dyan, Noel, Noel, Noel! Nababatid na naman ni Aling Sally na umpisa na naman ng gulo at napakamot na lang siya sa ulo dahil sa konsumisyon. Kinalampag ni Layla ang pinto at patuloy na nagsisigaw at tinatanong kay Noel kung saan niya dinala ang gamit niya dahil hindi raw ito mawawala kung walang kumuha. Ikaw kasi kung saan mo nilalagay, sabi ni Aling Sally na mangiyak-iyak na pilit pinaniniwalang sarili na naiwalan lang ni Layla. Marilyn, tawag nito sa katulong na laging pinagdidiskitahan. Di ba nakita mo yung gamit ni Layla? Itabi mo ka ako, di ba? Hindi kasi kayo nagliligpit Mataas ng boses ni Aling Sally nang sinambit ang mga iyon. Ngunit patuloy pa rin si Layla na sumisigaw. Ibalik mo yon pati yung camera ni Jackie, hiniram ko lang iyon. Hindi ka na nga maasahan dito sa bahay. Inuubos mo pa ang lahat ng mga gamit. Alam kong ikaw lang din ang kumuha ng 500 sa wallet. Biglang bumukas ang pinto ni Noel at tumambad sa mukha ni Layla ang kamao ni Noel at sabay-sabing, ano ha? Ano? Hindi naman nagpatinag si Layla at sinabing, sige, suntukin mo ako. Yan lang naman ang alam mong gawin Tumigil nga kayo! Ang sigaw ni Aling Sally. Ano ba naman kayo? Kung ganto lang ng ganto, papatayin niyo ako. Napatakbo na lang si Marilyn para kumuha ng tubig at patabog na pumasok ng kwarto si Layla. Dahil alam niya na ang kaluguluhan sa loob ng bahay nila ay siya lagi ang may kasalanan. Sinisisi ni Aling Sally ang lahat, ngunit hindi si Noel. Dahil wala naman ang mga tropa at mataas na ang buwan, nagsaing si Cyrus ng panghapunan. Gawain niya ito gabi-gabi dahil maaga siyang bumabalik kaysa kay Mang Husto na itinuturo niyang tatay pero lolo niya. Naglinis siya ng sahig kahit wala namang dumi. Hinila binalik niya ang papag. Sinisigurado niyang malinis ang mga bagay-bagay. Sinasadya niya ito dahil gusto niyang malibang at makalimutan ang di magandang nangyari sa tirahan. Napamura si Cyrus na makita ang pusa na kinakatakutan niya. Kaya naman binato niya ito ng tsinelas. Pinagdududahan niya ito kung pusa nga ba ang kanyang nakikita sa dilim o kung ano man. Ama naming sumasalangit, kasambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, may sundin ang loob mo dito sa langit para lang sa langit. Amen. Sinambit ni Cyrus ang kaisa-isa niyang dasal na otomatiko niyang nabibigkas sa tuwing siya ay takot. Nagpakalalaki at pilit tinanggal ang karuwagan. Ilang sandali pa, dumating din si Mang Husto at agad na napansin ang pagkaputla ni Cyrus. Kaya
Kaya tinanong niya ito kung napaano, ngunit wala ho, yung husa kasi ni Aling Remy, susunugin ko na yun tugon nito. Natawa na lamang si Mang Husto, kaya't natanong ni Cyrus kung masaya ta si Mang Husto. Maraming nagpagupit ngayon, nakataya ako ng 2 ticket sa loto. Napangiti na lamang si Reyes habang nangangarap si Mang Husto na kapag nanalo ng loto, bibili ng telebisyon yung color. Sinambit naman ni Cyrus na bibili niya ang tatay pag nakaluwag-luwag at pupunuin niya ng TV ang kanilang bahay. Sabi naman ni Mang Husto, umpisahan muna natin ang mga pangarap sa mababa, tapos magsumikap ka at patikipin mo muna lang ako ng tinola. At nang buksan ni Cyrus ang nakatakip na mangkok na may tinolang manok, nagulat si Mang Husto at natawa dahil instant ang kahilingan. At doon nga ay masayang naghapunan ang maglolo. Muling nagsama-sama ang apat sa isang madilim na bahay. Si Voltron ang may blowout. Nagkapira ng mga magkakaibigan. Nagtanungan kung bakit may paapir. Panay ang tanong at sinabi ni Noel na ang mga palatanong raw ay yung mga taong matatalino. Nagtawanan naman ang lahat ng sabihin ni Voltron na sigurado ka at nagtanong ng nakabobobong tanong at nakatatawa. Naniniwala ako, sambit ni Voltron. Ganoon raw mga scientist palatanong. At ipinakita niya ang kanyang tattoo sa braso na may nakasulat na Ama Diyos at pinagmamalaki iyon ni Voltron. Masayang nagkikentuhan ang mga magkakaibigan at may mga murahan, ngunit masaya ang mga magkakaibigan na magkakasama. Samot-sari ang tanungan at nakatatawang sagot na may mga mura-mura. Nagpapayabangan ang mga magkaibigan sa pagtanong at sagot sa mga tanong na may kalokohan. Sa bahay naman nila Noel ay malakas ang kanyang ungol na nagngit-ngit ng ngipin habang natutulog. Naabutan ni Aling Sally ang bunsong si Apple na nasa tapat ng pinto at sinabihang, "Doon ka sa siyarong mihiwag kang pumasok dyan, lasing ang kuya mo." Sumabat naman si Layla na inis kay Noel. "Hindi yan lasing kundi sabog. Pinagmumubog lang yan ang birsya sa buhok." At hindi na nakapagsalita si Aling Sally. 3:00 ng hapon, lumabas sa wakas ng kwarto si Noel. Walang tao sa bahay at tahimik. Papasok sana siya sa kwarto ni Layla ngunit nakapadlock ito. Kaya ang pinagdiskitahan niyang nakakalat na pitakan ni Apple na may lamang 20 pesos. Naghalongkat pa siya ngunit wala siyang nakuha sapagkat nakapadlock ang mga ito. Kakain sana ngunit walang natirang ulam kaya binuksan ng ref at kinain ang Toblerone ni Layla kahit na may nakasulat ng "Huwag galawin, akin to, Layla." Pasimple rin siyang pumunta sa kwarto ni Aling Sahili dahil bukas ang pinto, ngunit sarado ang aparador. At biglang may narinig na boses si Noel na, "Anak, gutom ka na ba? Magluluto na ba ako?" Na nasa banyo lang pala at katatapos maligo. Nagpanggap na lang si Aling Sally na hindi niya alam ang balak ng kanyang anak, kaya inutusan niya itong ayusin na lang yung gasket nila. Alam din ni Noel ang pakay ng ina, ngunit alam niya rin na hindi ito pumapalag. Naghanap ng makakain si Noel, ngunit wala siyang nakita dahil kinain na pala ni Layla kani-kanina lang, kaya naman napamura na lamang si Noel. Isang gabing madilim, mayroon na namang biktima si Cyrus sa kalye. May kung ano na naman siyang nadaling, ngunit hindi niya alam at hindi niya iyon maaaring lunukin. Buong lakas ang binigay niya sa binti upang matulin ang takbo, ngunit halos hindi makalis. Malapit lang ang distansya sa kanya namang humahabol. Mabilis sila, mga asong ulol na gutom sa kanyang laman. Tumatakbo sila sa 2 paa pero balot ng balahibo ang buong katawan at may mga nagtatalimang mga pangil. Sa tuwing binibilisan niya ang takbo, lalo siyang hindi makaalis. Hingal na hingal, lumingon siya ulit at palapit ng palapit ang mga humahabol sa kanya. Binilisan pa niya lalo ang kanyang paktakbo pero nauubos na ang lupa at sa harap niya isang walang hanggang bangin. Nagising si Cyrus sa kanyang sariling ungol. Naghahabol ang hininga, babad sa buti ng pawis ang buong mukha. Bangon siya upang uminom ng tubig na sobrang baha. Sa bahay ni Noel nagpunta si Jim at nag-alok ng sapatos at kung ano-ano pang inaalok na desididong makabenta. Nagkatawaran pa ang mga magkaibigan sa mga presyo ng mga gamit na binibenta ni Jim hanggang sa napansin na nakikisyoso na pala si Apple kaya pinapasok ito sa kwarto. Pinipilit ni Jim kay Noel na bilhin ang mga iyon na tila nagmamakaawa na. Kung ano-ano ang mga dala na inaalok, mapalibro, gadgets at pati na vitamin. Ngunit kahit na anong alok ni Jim ay walang pera si Noel, kaya sinabi ni Noel na si Voltron ang subukin niyang alukan. Ngunit napamura na lamang si Jim at sabay sabing, "Daga na nga lang ang kinakain nun eh." Walang nakuhang pera si Jim kay Noel, kaya napasabi na lang si Jim na, "Pakamatay ka na may kasamang mura."
Bumalik ng bahay si Jim na naabutan niyang nakabihis ang asawa habang nagpapakain ng anak. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Jim sa asawa. "Saan ka pupunta?" Ngunit wala pa ring pansin ang kabiyak nito. Paulit-ulit na nitong tinatanong si Olive ng saan ka pupunta, ngunit nagtitimpi lang ito dahil umiiwas na sa paparating na away. Ilang sandali ay sumagot din si Olive, ngunit hindi lumingon. "Doon na muna kami sa amin." At doon na naman napamura si Jim at nagkasagutan ng mag-asawa. Ipinakikiusap ni Olive sa asawa na kailangan ng magbago ni Jim at kailangan niya ng matinong trabaho dahil lahat puro nakaw at pwede tubig at kuryente ay galing sa masama. Kailangan niya ng asawa at tatay ng anak niya, lalo na at may sakit ang bata. Wala silang pampagamot. Hanggang sa umiyak na lang ang bata sa takot. Ipinaliwanag lahat ni Olive ang gusto niya para sa pamilya niya at sa buhay ng may pamilya. At dumating pa sa punto na pati pangarap ni Jim kinwestiyon na ni Olive, kaya naman nagalit si Jim. Napamura ito at sabay sabing, "May pangarap ako, wag mo naman akong madaliin." Napaluhan na lamang si Olive habang pinapatahan ang umiiyak na anak. At maya-maya ay niyakapin lang ni Jim ang asawa at biglang bumulong si Olive na buntis siya. Napahigpit na lang ng yakap at napakapit si Jim at sinabing, "Huwag kang matakot." Nagkita ang mag-amang Manghusto at Cyrus sa bahay. Hindi sila karaniwang nagkikita sa loob ng bahay, kaya ganoon na lamang ang gulat ni Cyrus nang makita si Manghusto dahil may hawak siyang pitakan ng babae na pilit ikinukubli. Tinanong ni Manghusto si Cyrus kung bakit maaga ito. Sumagot naman ito na umuwi lang upang mananghalian kahit na alas 3 na habang hinihingal. Ibinalik naman ni Cyrus ang tanong kay Manghusto, "Masama ba ang pakiramdam niyo?" Sumagot naman si Manghusto na nag-half day lang siya, gawa ng walang masyadong nagpapagupit, at nahiga ito sa papag na mapapansin na bagal ang kilos. Naalarma naman si Cyrus na tinanong ni Manghusto kung okay lang ba. Sumagot lang ng oo ang matanda at pinakakain na si Cyrus. Nakatingin lang si Cyrus sa matanda at halatang may iniinda ito na hawak-hawak pa ang tiyan. Tinawag ni Cyrus ang tatay ngunit hindi sumagot, kaya nilapitan niya ito at laking gulat niya nang wala na itong malay at nagsisigaw ni si Cyrus ng, "Tatay, tatay, tatay!" Naabutan naman ni Voltron ang kaibigan na nakalumbaba na nakatambay sa labas ng bahay nila Cyrus. Nagtanong si Voltron kung may ang ibig sabihin ay droga. Sinabi ni Jim na pas muna sapagkat nasa loob si Manghusto na may sakit. Napansin naman ni Noel si Cyrus na mahinang humikbi, kaya tinanong ito kung ayos lang. Nagtakip na lang ng mukha si Cyrus habang umiiyak. Nagbiro pa si Voltron ngunit walang tumawa. Wala rin nakapagsalita ng ilang minuto. Ilang oras pa ang nakatunganga lamang sila. Ilang oras ang lumipas bago nagsalita si Cyrus. "Bukas pa ba ang perya?" Buwan ng mga magkakaibigan ang maririnig habang nakasakay sa roller coaster. Sa gitna ng kasarapan, isang boses ang nangibabaw at iyon ang boses ni Voltron na sumisigaw na, "Tama na! Tama na! Tama na! Humihiwalay ng kaluluwa ko!" Kaya naman sa pagtigil ng makina, siya agad ang tumalon pababa at tumakbo sa damuhan para magsuka. Inasar ng magkakaibigan si Voltron sa inasal niya. Pinagtawanan nila siya. Naglaitan ng mga magkakaibigan na walang katapusang tawanan. Ngunit bukod kay Cyrus na noon ay balik na naman sa bagsak na mukha hanggang sa marinig ang salitang tae. "Tae, yan ang tawag sa akin nila Topax headquarters." "Bakit tae?" tanong ng mga magkakaibigan. Wala raw kasi ang kwentang tao. Nagtanong naman si Jim kung sino ba, ngunit walang nakapagsalita. "Ayaw niyo bang magbago?" tanong ni Cyrus sa tatlong kaibigan. Nakatingin sa mga mata nito kaya hindi nakapagsalita ang mga kaibigan. Masayang nagtatawanan ng mga magkakaibigan na nag-aasaran. Nagbiglang nagsuggest si Jim kung gustong magnegosyo. Nagkulot ang mga magkaibigan dahil hindi sila makapaniwala na matino ang pag-iisip ng kaibigan sa pagkakataong yun. Kaya naman inumpisan nila agad ang kanilang business na sila mismo ang nagbantay. Kanya-kanya sila ng pinagkabalahan. Tamang produkto ang kanilang tinda pero kontrabando. Ilegal ang pwesto ngunit nabawi rin nila ang puhunan pagkagat ng dilim. Ngunit na-raid sila ng pulis at buti na lang hindi sila nahuli. Talunan na naman ang magkakaibigan pero buti na lang bumalik ang puhunan kaya napagpasyahan na umuwi at magpakalasing upang magpalipas. Habang nag-iinuman ay masayang nag-aasaran ang mga magkakaibigan kasama si Aling Sedeng na nanay ni Voltron na nagkukwento rin dahilan para magtawanan silang lahat. Si Aling Sedeng ang sumagot sa isang case na beer at mga pampulutan dahil kapapanalo lamang niya sa sakla. Ngunit
kakaibang pamilya ang inuwian ni Noel ng gabing iyon. Tinanong siya ni Aling Sally kung kumain at kung may nakita itong relo. Dahil nawawala, isinanglalang raw kasi iyon. Ngunit sumagot ang anak na wala, sabay akyat na tila napikon sa pagtatanong ng ina. Dahil ayaw na ayaw niyang pinagbibintangan siya sa mga nawawalang gamit, lalo na kung wala siyang kinalaman. Ngunit laging meron. Hinayaan na lang ni Aling Sally at si Marilyn na naman ang sinabi na baka naitabi ito. Nagpantig naman ang tenga ni Layla na naroon pala nakikinig sa usapan. Sumigaw ng, "Pwede ba ma? Tinatanong niyo pa si Ate Marilyn, di ba sabing wala? Yang magnanakaw na yan ang kausapin niyo." Nasa itaas pala si Noel nang biglang bumaba at binato kay Layla ang upuan hanggang sa hinawakan ito sa leeg at dinuro-duro ang mukha at minura-mura ang kapatid at sinabihang huwag siyang sasabihang magnanakaw. Umiiyak na si Aling Sally na nagmamakaawa sa anak na tama na, pati ang kapatid na si Apple natakot sa nasaksihan at di makapaniwala sa kuya. Pati ang laging walang imik na si Mang Tod dahil laging pagod ay biglang nagsalita na, "Wala kang kwentang tao, lumayas ka dito." At doon, kusang bumagsak ang mga luha ng binata at nawala ang kasiglahan. At sa huling pagkakataon, tinignan niya ang mukha ng pamilya at sa kanilisan ng bahay. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay dinalaw na naman si Cyrus ng nakakikilabot na bangungot na panay ang ungol niya. Sobrang tagal nakipaglaban ni Cyrus sa kanyang bangungot hanggang sa magising siya sa katok ni Noel na ikipinasalamat niya. Pagbukas ni Cyrus ng pinto ay nakita niya si Noel at matapos nga malaman ang dahilan kung bakit naparoon ang kaibigan ay pinatuloy ito sa kanyang bahay. Alam na ni Noel na may pag-aalinlangan si Cyrus kaya naman nag-abot ito ng Glock 19 bilang bayad sa upa nito. Tinignan ni Cyrus ang baril at agad na itinago sa ilalim ng unan. Ang baril na iyon ay ang binenta dati ni Cyrus kay Noel at di naman na ibenta ni Noel kaya pinambayad sa upa nito kay Cyrus. Sa isang eskinita naman ay nakaakbay si Edwin kay Voltron. "Denver, kumusta na?" Ang bati sa kanya ng mga tambay na nadadaanan nila. Sumagot lang ng ngiti si Voltron bilang paggalang at pagmamalaki sa magandang trabaho. Nang makarating sila sa bahay ni Jules na siyang sadya nila, ay masayang nakipagkamay si Jules kay Voltron. Nagpakilala naman si Voltron kay Jules, pati sa tinitirhan nito ay sinabi niya. May inuutos si Jules kay Voltron na ay kinatuwa pa nito. Pagkatapos naman malaman ni Voltron kung saan ang tinatanong ni Jules, ay may inaabot sa kanya na paper bag upang i-deliver sa sinasabing lugar. Tinanggap naman iyon ni Voltron nang may ngiti sa mga labi. Panay ang tanong ni Jules kay Voltron kung may kaibigan ba siya roon. Ngunit iisa lang ang sagot ni Voltron at iyon ay wala po. Wala po talaga. Samantalang problemado at malayo ang iniisip ni Edwin habang nakatingin. Nag-abot naman ng 5,000 para pamasahe at abot langit ang ngiti ni Voltron at sabing, "Pasko na." Mula naman sa galaan, dahan-dahan sina Cyrus at Noel sa pagbukas ng pinto ng maliit nilang papapakin ang kaluwalhatian sa mga butin ng langit na biyaya ni Voltron. Pasado 12:00 na ng gabing iyon kaya maingat ang magkaibigan upang hindi magising ang alam nilang natutulog ngunit nakatingin pala sila na si Mang Husto. Tinanong nila kung bakit gising pa ito ngunit hindi sumagot. Napansin naman nila ang paa nito na namamaga. Lumapit naman agad si Cyrus at pinapa ang ulo kung mainit ito. Pinahiga ito at sinabing tatawagin si Mang Berto ngunit may takot sa kanila. Nataranta ang dalawa. Kukuha sana ng tubig nang natapakan nila ang suka ni Mang Husto. Agad nilang itinakbo sa ospital si Mang Husto at ilang araw rin na nakadextrose. Dumating naman si Jim na may dalawang wilkins at tinapay. Doon natanong ni Noel kung saan si Voltron. Naiwan at naligo pa ang sagot ng kaibigan. Napag-usapan naman nila ang kalagayan ni Mang Husto at sinabi ni Cyrus na kidney at kailangan ng dialysis at napakamahal nun. Naudlot ang pagsasalita ni Cyrus nang nagsisigaw si Noel at pinapupunta sila sa lugar kung saan umiiyak si Aling Sedeng na may umpukan. Grabe ang kagulgol ni Aling Sedeng na puro mura ang lumalabas sa mga. Hindi makapaniwala si Jim sa bangkay na kinukuha ng pulis at malungkot nang makita ang tattoo sa braso na Ama Diyos. Grabe ang pag-iyak ni Aling Sedeng na may panunumbat sa anak. Agad naman inakay ni Cyrus sa Aling Sedeng. Niyakap ito
habang nangihina sa kaiyak at bumulong na lamang sa malamig na bangkay ng panganay na anak at sinabing, "Mahal kita, Denver. Alam ng Diyos, mahal kita. Mahal na mahal kita, anak ko." Malinaw na nakita ni Cyrus ang 5 maliliit na kapatid na inulila ni Voltron. Umaga pa ng pasyalan ng magkakaibigan ang lechon ni Voltron na may nakasulat na Amadeus B. Cantoyan. Ngunit di ang middle initial ni Voltron, pero pumayag ang ina nito dahil may discount umano ang lapida. Habang magkaharap ay napagdiskitahan ang namayapang barkada. "Sa tingin niyo ba bugoloids din ang insektong kakain sa katawan ni Voltron?" Sumagot naman si Cyrus, "Malulunod sila sa laway." Panay pa rin ang biruan ng mga magkakaibigan, ngunit hindi na tulad ng dati na masayang nagtatawanan. Napamura ang mga magkakaibigan at napaluhad dahil sa nangyari kay Voltron at alam nilang kagagawan iyon ni Edwin. Pilit na pinakakalma ni Cyrus ang mga kaibigan at sinabing, "Hayaan niyo na, elepante ang mga yun, tayo lang." Isiningit naman ni Noel ang kalagayan ni Mang Husto na siyang dahilan ng pagbagsak muli ng mukha ni Cyrus. Napamura siya dahil sa dialysis na pangmayaman pala sa sobrang mahal. Problemado ang magkakaibigan, lalo na si Cyrus, kung saan kukuha ng malaking halaga para sa dialysis at sinasabing transplant. Ayaw na pag-usapan ni Cyrus ang pasanin, kaya nagaya na siyang umuwi dahil baka nag-aantay na ang kanyang tatay. Nagpaalam sila sa kaibigan na tinawag nilang abnormalities sa kanagtawanan at doon lang muli narinig na tumawa ang magkakaibigan. Isang sigaw na naman ang umalingaw-ngaw sa palengke. "Magnanakaw! Magnanakaw! Magnanakaw!" Si Cyrus na naman na hinahabol ang sinisigawan na magnanakaw. Mabilis ang takbo ng mga kalalakihang nakialam, ngunit hindi makahabol kay Cyrus. Pero hindi maubusan ng mga tagahabol si Cyrus. Samot-sari ang sumisigaw ng magnanakaw, pero patuloy pa rin siya sa pagtakbo ng mabilis. Nakailang kilometro na rin si Cyrus nang tumigil na ang mga humahabol sa kanya. Buti na lang dahil sa mga sandaling iyon, pagod na rin siya. Doon niya nakita ang nakangiti na si Topak na naman. Nagpunta siya sa CR kahit namumulikat ng kanyang paa para makapagtago, ngunit huli na ang lahat dahil papalapit na ang pulis na si Topak. Nagmadali siyang pumasok sa loob at naglock ng pinto. Nanginginig pa si Cyrus at dinukot ang 2 kintas at nilunok ang isa at ibinalik sa bulsa ang isa. At isa-isa niyang isunubo ang 5 pakete ng shabu. Pinilit niya itong isubo kahit hirap na siya at di na niya kaya. Napapaiyak siya sa sakit. Napapasuka siya pero pinipigilan niya. Maya-maya lamang nandyan na si Topak. Alam ni Cyrus na uusisain na naman ni Topak lahat dahil walang nakakalusot sa kanya. Pagbukas ng pinto, relax ang bati ni Topak kay Cyrus. Kinuha niya ang kwintas sa bulsa para isuko. Kinuha agad ito ni Topak at sinabing, "Binala ko pa talagang isubo, ano?" Kasabay ang walang patin na suntok at sipa kay Cyrus na dahilan upang magdugo ang malapit sa mata ni Cyrus. Sunod-sunod na tadyak hanggang sa mailuwan ni Cyrus ang isang pakete ng shabu na huli niyang isinubo kasabay ng malaway na dugo. Agad itong dinapaan ni Cyrus at swerteng hindi iyon napansin ni Topak. Sinipa pa ulit ng pulis si Cyrus saka umalis na parang walang nangyari. Nadatnan ni Noel si Cyrus na nakaupo sa labas ng bahay nila. Nagdabog si Noel at inihagis ang labahan ni Mang Husto. Maya-maya pa ay nagsalita si Cyrus at sinabing, tuloy ang operasyon. Hindi na sumagot dahil medyo bad trip sa nadatnang kaibigan na nakatambay lang samantalang maghapon siyang nakabantay kay Mang Husto sa ospital. Tuloy ang operasyon, kailangan lang ng magbabantay, sambit ni Cyrus. Galit naman na sumagot si Noel. Yun nga pare pero sino nga bang apo? Ayos lang naman sa akin pero wag naman buong araw tapos ikaw nakaupo lang dyan. Nakakagago naman Unang pagkakataon na nasabihan ni Noel ang kaibigan, ngunit hindi na pinatulan pa ni Cyrus si Noel at inalapag na lamang ang nadiskarte. Tahimik si Noel at napansing duguan at bugbog sarado ang kaibigan. Tinanong nito kung ano ang nangyari. Sinagot lamang siya ni Cyrus ng nagtrabaho. At doon nabawasan ang galit ni Noel at naawa kay Cyrus. Nagawa na ni Cyrus ng paraan ang pagpapagamot kay Mang Husto dahil siya na rin mismo ang magdodonate ng kidney dahil pumasa ito sa mga test.
Hiniling na lang niya sa kaibigan na pakibantayan si Mang Husto pagkatapos ng operasyon. Kinalimutan ni Noel ang galit at dinamayan ang kaibigan at doon ay di na napigilan ang pagbagsak ng mga luha ni Cyrus na walang ibang inisip kundi ang itinuring ama na si Mang Husto. Naging matagumpay ang operasyon at linggo lang ang nakalipas ay mabilis na nakabalik sa dati si Mang Husto na sabik na gumaling dahil na rin sa hiya sa apo. Ganon na rin si Cyrus na parang walang nangyari. Madalas pa rin itong sumasideline at laging naiiwang kausap ni Mang Husto si Noel. Nagawa pang turuan ni Mang Husto si Noel para maggupit ng buhok na kinukumbinsin na malayo ang mararating sa paggugupit lamang. Dalas na ang pag-uusap ni Noel at ni Mang Husto. Kaya naman, marami silang napagkikwentuhan tungkol sa isa't isa. Hanggang sa isang batang sumilip na hinahanap si Cyrus. Ang alam ng dalawa ay wala ito ngunit nakatulog pala dahil sa pagod. Kaya naman, napag-usapan nila ang natutulog na si Cyrus. Ikinuwento ni Mang Husto kung paano napunta sa kanya si Cyrus at kung gaano niya ito kamahal at kung gaano siya kamahal at inaalagaan ng apo. Hanggang sa umabot pa sa gustong tanungin ng matanda ang Diyos kung bakit kailangan magdusa ni Cyrus. Buong akala nila ay walang alam si Mang Husto sa ginagawa nilang magkakaibigan, lalo na si Cyrus. Ngunit ang totoo pala ay alam nito ang lahat ng pinaggagawa nila. Hindi na paimig si Noel sa lahat ng mga nalaman niya kay Mang Husto. Kaya naman biglang pinakwento ni Mang Husto si Noel tungkol sa kanyang buhay. Nagkwento naman si Noel sa matanda. Sinabi niya lahat ng pangarap niya at nangarap silang sasakay sa eroplano. Dalawa sila ni Mang Husto dahil gustong maging piloto ni Noel. Lahat ng problema niya ay kinuwento niya sa matanda at nag-iwan naman ng napakagandang mensahe si Mang Husto kay Noel na 2 dekada ka lang mag-aaral. Kung hindi mo pagtsatsagan anak, 5 dekada kang maghihirap. Sobrang lugi anak. Kung alam lang yan na mga kabataan ngayon, baka walang gugustuhin umiwas sa eskwelahan. Saka sinabing, takot ka bang makarinig ng payo ng mga magulang mo? Nagkausap muli ang dalawa ng seryoso at masayang nagkwentuhan ng mga bagay-bagay na pinapangarap. Masaya silang nagtatawanan nang marinig lang umuungol na naman si Cyrus sa loob ng bahay. Tinawag ni Cyrus si Mang Husto ng tatay. Nilapitan ito ni Mang Husto pero mas lalo lang lumakas ang ungol ni Cyrus. Nananaginip na naman po yata si Cyrus, sabi ni Noel. Hinayaan na lang ni Mang Husto si Cyrus. Hindi rin ito ginising dahil baka mahihirapan ito ang makatulog kaya hinutusan na lamang niya si Noel na iabot ang lalagyan ng gamot. Nang makita ni Noel na gising si Cyrus ay pinababangon ito ngunit nakatitig lang. Nang iabot ni Noel ang plastic ay wala na itong lamang gamot at pinaabot na lamang ang blood pressure apparatus. Napag-usapan naman nila ang tungkol sa aparatos at nang hindi alam kung paano gamitin ay pinabibigay na lamang ni Mang Husto sa kapatid ni Noel na si Laila. Natuwa naman si Noel at sinabing padadalawin na lamang upang ma-check si Mang Husto. Tumango ang matanda at nakaramdam naman si Noel ng pag-asa na bumalik sa pamilya. At inasikaso na nga ni Noel ang pagbili ng gamot ni Mang Husto para makainom na ito na naisingit pa si Cyrus sa usapan na walang kaalam-alam sa kalbaryo ng apo. Sa pintuan ng bahay ay nakatitig kay Cyrus ang pusang may mabalahibo at maitim pa sa gabi at matang maliwanag pa sa buwan. Mistulang na anino pa siya ng isang anino. Nagbabantay, naghihintay, bisitang iniimbitahan ng sistema niyang uhaw na naman sa bisyo at uhaw sa gamot. Gumagapang sa katawan ni Cyrus ang hindi maipaliwanag na nilalang. Binalot ng panginginig si Cyrus at hindi matakasan ang kamatayan. May halimaw na gusto siyang lapain kaya sinisigaw ni Cyrus ang pangalan ng amain pero walang boses na lumalabas. Lumala ang takot ni Cyrus at pakikipaglaban sa halimaw na gustong lumapas sa kanya kaya panay ang sigaw nito at ng tatay. Ipinakita ng halimaw na humihingi ng saklolo si Mang Husto. Nagsisigaw si Cyrus sa takot at umiiyak at tuluyan nang nilunok ng halimaw ang lolo ni Cyrus. At isusunod na si Cyrus. Pilit na nilalabanan ni Cyrus ang halimaw at nang maiunat ang kamay ay agad na kinuha ang baril sa ilalim ng unan at saka pinagbabaril at minura-mura ang halimaw na nakikita niya. Di mabilang ng mura sa bawat mura niya. Sobrang daming mura.
Sa bawat mura niya ay siya ring putok ng baril. Bumagsak sa sahig si Mang Husto. Sabog ang bungo, butas ang katawan, walang buhay at baha ng dugo ang maliit na bahay. Napatay ni Cyrus ang sarili niyang lolo na itinuturing niyang tatay dahil sa bangungot niya. Napagkamalan niyang halimaw ang lumapit na si Mang Husto nang siya umuungol at sumisigaw ng tatay. Nanginginig si Cyrus sa higaan at gulat na gulat si Noel sa nadat ng bangkay sa maliit na bahay. Tulala, nagliparan ang mga pangarap at mga masasayang alaala tungo sa walang hanggang kawalan. Pagkagaling sa presinto ni Noel ay dumalaw si Jim at nagpaalam na aalis na muna siya dahil umalis na sila Olive. Sinabi rin niya na nabalitaan niya ang nangyari at sinabing ganun talaga. Nagpaalam ito na aalis ngunit baka hindi na babalik dahil naubos na ang kanilang pera sa pamasahe. Tinapik na lamang nito ang balikat ng kaibigang si Noel at sinabing kung may pagkakataon pa pakialalayan na lang si Cyrus. Lalong nalungkot si Noel sa narinig. Walang maayos na paalamanan ang dalawa at ilang sandali ay umalis na si Jim at nagpunas na lang ng nangingilid na luha si Noel na pinipigilang bumagsak pero ayaw mawala. Bit-bit ang blood pressure. Tinahak niya ang daan pauwi sa kanila. Nadaanan niya ang mga bahay at mga tao na nakasaksi sa pangyayari na hindi nagawang tumulong. Marami pa ang nadaanan niya at sa mga nadaanan niya, unti-unti niyang nakilala ang sarili at habang naglalakad, nakilala niya ang totoong Noel na inilibing ng lipunan sa ilalim ng imaheng ibinibintang nito sa kanya. Batang takot, mahina, walang kwenta at nangungulilan ng kalinga. Sa bawat paglakad niya, ramdam niya ang mga nakapapasong tingin ng mga kapitbahay niya, ang mga nakasusugat na dila, ang mga nakasasakit na panghusga, mga totoong halimaw na hindi mapatay-patay ng bala. Gusto niyang umiyak sa galit at sa lungkot, ngunit wala siyang karapatan. Dahil sa mundong iyon, isa lamang siyang nilalang na walang silbi, walang kwenta, at pabigat sa pamilya. Pagpasok ng bahay ay naabutan niya ang pamilya na sama-samang nag-aalmusal. Nagtama ang kanilang mga mata pero hindi nagsalita ang mag-asawa. Walang mga kaibigan, walang pamilya. Hindi alam ni Noel kung saan ang mundo niya. Wala sa kanila ang nagpapasok ng bahay at wala ring nagpalabas. Umalis si Layla matapos magpaalam sabay sabing, "Oh." Tinawag at niyakap naman siya ni Apple at tinanong kung saan galing. Ngumiti at niyakap ang bunsong kapatid. Doon lang ngumiti si Aling Sally at bagamat may ilang, ay narinig niya rin ang boses ng ama na muling tumanggap sa kanya. Kumain ka na. Ang nobelang MacArthur ni Bob Ong.